Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Awit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magigipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos ko, Kordero ng Diyos, ang unang Ama.
pag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagiging tagapagligtas. Ito ang puso at pag-uugalian ng ating pananampalatayang Kristiyano. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na babulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko,
ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang kapatriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling nabuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanman hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mong ay maglagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay nakasalig at matatagpuan kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Sapagkat totoo ang ating sinasampalatayanan, hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yan ang tinatawag ninyo siyang Ama. Igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalagan niya siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Jesus, aming hiling kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alapin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel.
Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang babatan ng lahat ng ito?" Bago niya kanta ng kanyang marangal na katayuan, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin niyo nga po, pagkabuhay. So, kung kayo po ang tatanungin, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ano ba ang pwede niyong isagot? Anong pinag-uusapan ninyo? Sa puntong ito, ano bang pinag-uusapan ninyo? Pinag-uusapan niyo ba yung katabi ninyo? Pinag-uusapan niyo ba ibang tao? Pinag-uusapan niyo ba ang krisis? Pinag-uusapan niyo ba ang pagkahuli kay Saldico? Pinag-uusapan niyo ba ang mga pananalita ni Donald Trump? Pinag-uusapan niyo ba si Sara Duterte? Si Bongbong Marcos? Ikaw, yung buhay mo, pinag-usapan niyo na ba ang nangyayari sa buhay mo? Kasi ngayon, tandaan po natin para hindi tayo medyo maligaw. Nasa Pasko ng pagkabuhay tayo. Si Kristo, babalikan natin ng konti, si Kristo ay hinatulan ng kamatayan. 3 linggo pa lang ang nakakalipas. Pinarusahan, nagpakasakit, ipinako sa krus, namatay. Dahil namatay, may namatayan. Kapag may namamatayan, yung damdamin nila ay grabing lungkot, lalong na kung halimbawa yung taong namatay ay yung kinakapitan mo, yung taong namatay ay inaasahan mo. Kaya matinding lungkot ang mararamdaman ng isang tao.
At yan yung nais na ituro sa atin o aral na ibigay sa atin sa linggong ito. Kapag namamatayan, kapag may nawawalan, kailangan itong dumaan sa isang proseso para tuluyan siyang maghilom. Kasi meron tayong mga karanasan na nagdudulot sa atin ng sakit, sugat, kalungkutan, at kailangan itong paghilumin. Sabihin nyo nga po, paghilumin. Paano hihilom ang sugat? Paano hihilom ang kalungkutan? Yan ang kailangan natin matutunan sa linggong ito. Mahirap po ang mananahimik ka lang. Mahirap po ang ibabaon mo lang yan sa iyong dibdib. Delikado. Mainit ang panahon, baka ma-stroke ka. Tingnan niyo po ha, may 2 alagad. Palayo sa Jerusalem, umalis ng Jerusalem. Lahat ng binanggit ko kanina, nangyari sa Jerusalem. At kahit anong kwento, anong sabihin sa kanila ng mga babae at ng ibang mga alagad, na totoong nabuhay si Kristo, hindi nila ito matanggap, hindi nila maunawaan, kasi nandoon sa kanila yung labis na kalungkutan. Kaya mas ninais nilang lumayo na lang, magpakalayo-layo. Pero ang ginawa ni Kristo, sinamahan sila ni Kristo. Tandaan niyo po ha, sa bawat karanasan natin, kabiguan man yan, kalungkutan, maging kamatayan, sasamahan tayo ni Kristo para maunawaan mo kung bakit nangyari iyon at kung bakit kailangan ikaw ang makaranas niyon. Kaya nga yung importante yung proseso, ang unang tanong, anong pinag-uusapan ninyo? Ano bang nangyari? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, ano ba nangyari sa'yo? Ha? Ano nangyari sa'yo? Hanggang ngayon, di mo pa rin ma-verbalize. Hanggang ngayon, di mo pa rin masabi. Ano ba? Nahihiya ka pa rin ba? Kahit na sabihin natin, naabuso ka nung kabataan mo, ano nangyari sa'yo? Nagkamali ka ng piniling makakasama sa buhay. Ano nangyari sa iyo? Kung mananahimik ka lang at magpapakalayo-layo, hindi yan maghihilom. At ayaw ni Kristo mabuhay tayo sa ganon at ayaw ni Kristo ikulong natin ang ating mga sarili sa kalungkutan o disappointment. Na ngayon, ang termino natin, depression. Maraming nadidepress dahil unang-una wala silang makausap na matino. Tanungin niyo nga yung katabi ninyo, matino ka ba? Diba? Kaya nga, kahit itong dalawa, nag-uusap sila, di ba? Nag-uusap sila. Kaya nga ang tanong ni Kristo, anong pinag-uusapan ninyo? Hindi rin nila maintindihan sila mismong dalawa. Naintindihan lang nila nung si Kristo ay dumating at tanungin sila at sige, ikwento ninyo, ano ba nangyari? Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Na lumuluwag ang pakiramdam ninyo habang kinikwento ninyo? Di ba kapag nagkikwento, bawal judgmental. Huwag kang manghusga, makinig ka lang. At kung magkikwento ka naman, huwag mong i-sugarcoat. Ano talaga nangyari? Kasi minsan sa kwento mo, ikaw lang ang bida eh. Sa kwento mo, kontrabida ka rin. Paano mo maiintindihan kung, di ba? Kaya sabi ni Kristo, di ba anong nangyari? Anong mga bagay? Bakit hindi niyo maintindihan? At anong mas nagtumulong sa kanila? Salita ng Diyos. Kaya nga di ba sinabi ni Kristo, hindi niyo pa naintindihan? Lahat ng ito
ayon sa kautusan, ayon sa nasusulat. Oh. Kaya kung minsan, o madalas, di kasi natin binibigyan ng importansya yung Biblia. Kapag may problema tayo, parang, Biblia? Ano sagot niyan? Pero lahat naman nandiyan dyan. Kung hindi man masagot, yung tinutulungan ka na maging okay ka na eh. Kaya lang, imbis na magbuklat ng Biblia, ay ngayon, di ba, anong hahawakan? Kung hindi gadget, anong tawag dyan sa pizza? Yung sa casino, anong tawag dyan? Anong tawag dyan yung chip? Ayan, chip. Di ba, chip. Yan ang hawak. O kaya naman kung hindi, bote ang hawak. Iinom, magwawalwal. O may nangyari? Wala. Gusto lang nating makalimot o makalimot. Yun lang gusto natin. Pero kahit anong limot mo, nandiyan dyan yan. Nakatatak na yan sa kaloob-looban mo. Kaya nga, di ba kayo minsan nagugulat? Natitrigger kayo bigla. Wala namang ginagawa sa iyo yung isang tao, pero galit na galit ka. Kasi meron something sa taong yan na nagtitrigger sa iyo. At muli, tutulungan tayo ni Kristo, basta't maging bukas ka lang din. Pangatlo, paano nangyari ang paghilom sa kanila? Sa misa. Sabi, di ba, nang paghati-hatiin ni Kristo ang tinapay at ibigay sa kanila, nagliwanag ang kanilang kaisipan. Doon na naging okay sila. So, kung meron tayong mga nararanasan, kabiguan man yan, bumagsak ka kung saan man, hindi mo nakuha ang dream job mo, huwag kang lumayo. Mas lalo kang dapat mag-attend ng misa. Yun nga lang, minsan, kapag namamatayan lang tayo, doon lang tayo nakakapasok ng simbahan. Maraming Katoliko, pumapasok ng simbahan, pag namatayan lang, pagtapos namang ilibing, wala na, iiyak-iyak lang. Pero pagtapos ilibing, balik na naman sa paglayo. Ay. Gusto niyo bang gumaling? Pero sana, kasi gusto ni Jesus paghilumin ang lahat ng ating mga sakit, ang ating mga sugat, na pinahirapan lang natin ating sarili. Kayang-kaya naman. Matuto ka lang magsalita. Pwede rin namang matuto ka rin magtanong. Para nang sa ganon, magawa mo din makatulong sa mga tao. Kung paano ang mga alagad pinaghilom ni Jesus at ngayon sila ay nagpapahayag na ng mabuting balita. So lahat ng pangit na karanasan natin pagdating ng araw, yan ay isang mabuting balita sa ibang tao. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama,
Alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa paglilingkod sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pag-aalinlangan at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng sapat na lakas ng katawan at isipan ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila upang mahusay nilang maakay sa tamang landas ang mga taong tinutulungan nila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga kapatid. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang personal nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Kapangyarihan
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabati. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, namayo tayo.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,